Ito na pala yung full video na pamimigay namin ng pagkain dito sa Pakistan. At ayan nga, pinapipila nga sila nitong lalaki para nga mabigyan. Pinauupo niya pa nga yung mga bata. Sa ngayon nakikita nyo maayos pa, kasi kukunti pa lang sila Nakikinig pa talaga sila. Sabi ko nga sa bayaw ko ay bigyan na agad kasi oras na dumami yan magkakagulo na naman. Pero pinapipila pa nga kasi nila yung mga kalalakihan. Ito naman kasi mga kalalakihan ay ayaw pang pumila agad. Ito pala ang salita nila dito, Kaya pala yung bayaw ko parang hindi rin sila magkaintindihan ng mga yan. Dahil iba pala ang salita nila. Naintindihan niya daw konti lang pero hindi daw niya kayang magsalita ng salita nitong mga ito. Ayan nga, makikita niyo sa video ay inunang bigyan yung mga bata, Kaya yung mga video na makikita niyo na marami pa rin batang nakikigulo ay bumabalik lang sila. Kaya hindi na sila binibigyan ulit nung namimigay. Kaya wag nyo isipin na yung mga bata, ba't hindi inuna, ba't hindi binigyan. Inuna silang lahat bigyan. Nagsisibalik lang sila at humihingi ulit. Mapapansin nyo rin pala, hindi na mismong yung bayaw ko ang nag-aabot ng pagkain, Yung talagang taga dyan na sa kayong kaibigan niya. Kasi nga, ang sabi sa amin ng lalaki, ako na ang magbibigay. Kasi kilala niya yung mga yan dahil taga dyan siya Para yung mga nabibigyan ko, alam ko na kung sino. Sabi niya, para hindi na daw paulit-ulit. Para ba marami pa kami mabigyan na lugar. Pag natapos na dito, pwede kami lumipat sa iba. Doon naman kami mamigay, Nasa 360 or 370 styro yata kasi yung dala namin. Talagang napakarami, sobra-sobra sa kanila. Pero ang sabi nga ng bayaw ko, mauubos dito yan pagka ibinigay natin na ibinigay. Kasi nga yung iba, pabalik-balik na lang. Sabi niya, imbis na may mabigyan tayong iba, ay puro sila na lang. Kaya ayan, ay sinunod namin yung gusto ng lalaki na siya ang mag-aabot. Natutuwa pa nga dyan yung bayaw ko. Ang sabi niya nga sa akin, ay ngayon daw nice na sumusunod daw sila sa sinasabi. Ay akala niya lang yun. Sa una lang pala, kasi pamaya-maya ay magkakagulo na talaga yan. Umulong pa nga ako dyan, kasi nga may nagsasabi, Madam, ba't hindi ka namimigay? Dapat mamigay ka din. Umalis tuloy yung lalaki. Ayan, imbis na siya ang tagabigay, umalis tuloy. Ayan, nagkagulo na talaga. Hindi niya na maawat yung mga nagkakagulo. Talagang tulak-tulakan. Itong babae kasi na itong malaki na ito, tinutulak yung Teletubbies, Tapos ang tumalikod ako, umalis na siya. Kung di pa ako tumalikod, hindi pa siya talaga aalis. Nagkakagulo na nga, kaya ayan, isinarado muna ng bayaw ko. Kasi nga, sinusunod namin yung sinasabi nyo na pag ayaw nilang pumila, ay huwag kaming mamigay. Kaya ayan, isinasarado muna namin. Pangalawang sara na nga ito. Abay, tinatagalog ko na nga sila. Sabi ko, pumila. Ay, hindi naman nila maintindihan. Kahit English naman sabihin ko, di mo maintindihan yan Kahit nasa Reich, hindi rin nila maintindihan. Kasi nga, iba yung salita daw pala nila, sabi nga ng bayaw ko. Hindi niya rin kaya yung salita nila. At ito pala, napapapalakpak ako kasi nga nakapila na sila. Sabi ko, masyala. Alam niyo ba kung bakit sila pumila? Itong naka-blue na ito ang nagpapila sa kanila. Pumasok kami sa sasakyan, naalis na sana kami kasi nga ayaw nila makinig. Ngayon, kinausap nitong lalaki na ito, yung bayaw ko, sabi niya, maghintay ka ng 5 to 10 minutes. Sabi niya, ako magpapapila. Pag hindi pa sila pumila, sabi niya, ay pwede na kayo umalis, sa iba na lang kayo mamigay. At ang sabi nga niya, ay ako na rin ang taga-abot para alam ko kung sino yung mga nabigyan ko na. Kasi nga, yung iba daw ay nagpapalit ng damit tapos bumabalik. Nangihingi ulit. Sabi niya, kilala ko sila. Alam ko kung sino na nabigyan. Kaya yung ibang nangihingi, kung mapapansin nyo, hindi niya binibigyan kasi nga, nabigyan na daw ang sabi niya. Kaya nga lang medyo natatakot ako sa kanya kasi nga, panay ambahan niya ba sa mga bata? Kung hilahin, ganyan. Pero alam niyo dito, sa may mga ganyang lugar, parang normal na lang sa kanila ganyan. Madalas ako makakitang ganyan sa mga kalsada, pag matitigas yung ulo. Pati yung mga namamalimos, ginaganyan ng iba, yung sinisigawan, hinahaltak, ganun. Pero parang normal na lang sa kanila yun. Ewan ko sa kanila, At ang dami pa dito, yung mga bata, karga-karga nila, bata din, mga kapatid nila yan Sunod-sunod kasi sila. Ngayon naman, kung tatanungin nyo ako kung wala bang family planning dito, contraceptive, ganyan, ay hindi ko rin alam. Kasi nga, hindi nila pinag-uusapan yun. Pag tinatanong ko ng mga asawa ko, meron bang ganyan, ay hindi din daw niya alam. Kaya sa mga Pinay dyan, andito sa Pakistan, ay comment naman kayo dyan kung meron ba. Sa totoo lang ako, yung mga kapatid din ng asawa ko, ay marami rin anak. Sinasabihan ko rin asawa ko. Siya ang sinasabihan ko na, sabihan mo kapatid mo, ganito, ganyan. Ay mama, paano kung sasabihin, sabi niya.
Hindi nga nila pinag-uusapan yung mga ganun-ganun. Eh sabi ko, kayo rin ang nahihirapan. Sabi ko, ikaw rin nahihirapan. Pati asawa ko nahihirapan. Kasi siyempre, pag namroblema, ay siya rin ang lalapitan. Tapos ayun, kinausap niya na ganito, ganyan. Ay kahit kausapin niya, ayun, tuloy pa rin naman ang buntisan ba? Pero ngayon, hindi na mga nabubuntis, yung mga, asawa ng kapatid niyan lalaki. Mga nagsihinto na, pero hindi natin malaman kung talagang hihinto na talaga. Kasi ang dami ng mga anak 4-5 na Kasi nga, diba, ang hirap ng buhay. Pag marami ka pang anak, mas lalong mahirap. Ako nga, gusto ko 3, ayaw na ng asawa ko, 2 lang daw, kasi nga, mahirap ang buhay. Tapos magtataka kayo, bakit ang daming mga tao hindi nauubos, Kasi yung iba, nakamotor, nakariksha, humihinto sila, nanghihingi din. May babae pan lumapit sa akin dyan, sa salita nila, pero naintindihan ko na wag ko daw bibigyan yung mga babaeng nanghihingi sa akin. Kasi nabigyan na daw yun, sabi niya sa akin. 5 daw yung nakuha na, kaya wag ko nang bibigyan. O diba, sila din na nagsasabi Yung iba, humihingi pa kasi, humihingi pa. Nabigyan na yan, sabi sa akin. Punch, sabi 5 yun, punch. At yan nga kaibigan ng bayaw ko, may sinasabi sa akin, ipamimigay na rin deju sa mga bata. Kasi nga, si madam na may birthday, ang gusto niya magpakain, tapos bigyan yung juice yung mga bata. Kaya ang ginawa ko ay nagpabili ako ng 5 box ng juice para sa kanila. At sa mga nagtatanong pala, ba't ang dudungis nila? Wala ba silang tubig? May tubig sila, may poso sila dyan. Ngayon, ewan ko sa kanila kung bakit hindi sila naglilinis. Lalo na, winter na ngayon, papalamig na. Lalo nang hindi magsisipaglinis yan. Talagang musang-musang yung mga yan. Juice na pala ang ipinamimigay nila ngayon. Ay, sobrang daming bata talaga. Hindi ko malaman kung saan mga nanggaling yan. Pero hula ko dyan, sa kabilang kalsada kasi merong palaruan. Yung mga naglalaro ba ng parang football sa atin, cricket naman dito. Ganun. Parang baseball sa atin, dito naman cricket ang tawag nila. Di ba sa atin, yung baseball bat ay bilog, dito naman ay lapad. Cricket yun, laro nila. At ayan nga, mga bata ang pinapila dahil nga Diyos ang ipamimigay, ay nagtutulakan naman sila. Nagkakaiya ka na nga. Ito nga si kuya ay may pa-stick pa na harang. Hindi man uubra yan kasi nga itong mga bata ay nagtutulakan. Siguro takot maubusan. Kakasya naman sa kanila juice kasi 5 box naman yun. 24 ang isang box. Ilang piraso yung pag 5? 100 plus yun. Wala naman tsak sigurado silang 100 plus. Yun nga lang, ay parang sabik na sabik nga sila. May sumobra pa kaming juice dyan kasi nga kilala naman ng lalaki yung mga nabibigyan niya na. Kaya yung ibang bumabalik-balik na mga bata ay hindi niya na ulit binibigyan. Pero may mga matanda rin na humihingi dyan. Yung iba nabigyan, yung iba hindi kasi lilipat pa kami sa iba sa iba kami mamimigay. Kaya sa mga nagsasabi na hindi daw nabigyan yata lahat, na kokonti yung laman ng styro, ay nabigyan lahat yan. Sa styro naman mga kapanay, ay maraming laman yun. Akala nyo lang konti yung laman na styro. Malalim yung styro na yun at saka malaki. At saka kung isipin mo itong bata na to ang kakain nun, baka nga hindi pa maubos yung sa isang styro At saka pagka kasi ipinuno ng todo yung styro, bumibigay, nasisira. Kaya napapansin nyo, nung nagre-repa kami, nilalagyan pa namin ng tali. Kasi nga, bumibigay yung styro, nawawasak pagka sobrang daming laman. Tas bumubuka. Kaya nilalagyan pa namin ng goma para hindi bumuka. Yung bayaw ko nga panay papamigay dyan, ay kinakausap naman siya ng lalaking naka-blue. Sabi niya, tama na. Sabi niya, nabigyan ko na lahat yan. Pwede na kayong lumipat sa iba. Kaya yan, isinarado na ng bayaw ko. Kasi nga, yung iba paulit-ulit na lang, sabi niya. Bye-bye! No. Please, no. They will show you. Yung iba palang nanghihingi pa, pera ang hinihingi nila. Marami dyan humihingi sa akin. Ako naman kasi pag namimigay akong ganyan, hindi ako nagdadala ng pera kahit na 10 rupees lang.
Oh, mga flying kiss pa siya eh. Ito nga si nanay, nanghihingi sa akin ng pera. Wala naman akong pera. Marami silang humihingi ng pera dyan. Enjoy nga ako dyan sa mga bata kasi nga tuwan-tuwa sila. Yung bayo ko naman nai-stress kasi nga, yung mga salamin ng sasakyan, tignan nyo, puro kamay na nila. Magagalit kasi biyanan kong lalaki. Kaya ang sabi ng bayaw ko ay bago namin isoli yung sasakyan ay ipalinis niya muna dahil yung biyanan ko nga magagalit. Tignan niyo yung mga kamay. Kaya ang sabi ko, huwag kang maingay kasi nga yung bayaw ko nagagalit. Nakamotor pala yung mga kaibigan niya at nag-uusap nga sila kung saan naman kami susunod na pupunta. At ayan, dito kami pumunta uli sa dati. Alam nyo dito, paborito namin puntahan to. Alam nyo kung bakit? Kasi mababait itong mga to. Siguro kasi konti lang sila kaya hindi sila takot maubusan. Pero ito, alam nyo, tagi-tagisa lang talaga kinukuha nila. Hindi sila bumabalik-balik. Tapos, ang kagandahan dito, pag tapos na silang lahat, sinasabi nila, lahat na meron, okay na, aalis na kami. Yun ang kagandahan dito, kaya gustong-gusto ng bayaw ko dito pumunta. Ang sabi niya nga sa akin ay sa susunod, Bobby, dito na lang tayo pumunta saka sa iba na konti lang yung bahay-bahay. Kasi nga para hindi magulo. Nahihiya rin kasi bayaw ko sa inyo pag kayo nagkakagulo, tas ang dami nyo nasasabi na bakit ganito, ganyan. Tapos pag nakasimangot siya, sinasabi nyo pa na nagagalit siya, nalulungkot din siya. Kaya kung mapapansin nyo minsan, pag namimigayan, nakangiti. Sabi ko kahit na anong mangyari, kahit na magalusan ka, huwag kang sisimangot. Bawat styro palang pinamimigay namin, may manok na kasama yan, mukha lang wala. Bawat styro, may isang chicken yan. O pag sinerte ka, 2 pa chicken. Juice. At sa mga nagsasabi pala na kukunti ang laman, dapat dagdagan, ay marami yan mga kapanay. Kung mapapansin nyo kasi, ay tingnan nyo, malalaki yung styro niyan. Hindi siya pwedeng todong punuin kasi nabibiyak yung styro, bumibigay. Kaya tama lang talaga yung pagkakalagay namin. May dumaan pa ng camel, kaya akituan-tuwa. Tingnan nyo, ang laki-laki ng camel. Amar, camel, give the camel. Chawan! Ayo, tumutunog. Chawan. Ayan na. Ang laki. Ang laki ng camel, Mari tu ibag. Thank you. Welcome. Juice, Amar. Juice. Amar, juice. Ayan na. Ipinatawag ko pala uli itong mga bata para nga bigyan sila ng juice. Ay nakakatuwa yung mga bata dito kasi tingnan nyo, tumatakbo pa sila. Ay ganyan dito, kahit juice lang ibibigay mo, mga tuwang-tuwa sila. Kasi itong puno na ito, ang titinik ko niyan, ang lalaki ng tinik niya, natitinik ako. Para siyang sampalok, pero hindi naman Ang mga bata talaga dito, nakakatuwa silang bigyan. Kasi nga, talagang masayang-masaya sila pag bigyan mo. Lalo na pagka nga juice ang iaabot mo. Talagang mga tuwang-tuwa sila. Pero meron din ditong mga matatanda na pag binigyan mo ay hindi sapat. Teka, gusto pera, ganyan. Yung bayaw ko naman, talagang sinasabi niya na pag binigyan ka, magpasalamat ka. Sabihin mo, alhamdulillah, ganun. Hindi yung binigyan ka na, kunwari may namamalimos. Binigyan niya ng pera. Ang gusto, 500. Minsan nga pag makita ko ang sinasabi pa 5,000 Abi, akala yata marami akong pera. At baka sabihin nyo, ba't kasi hindi bigyan? Ba't ang liit ng binibigay? Ay, hindi naman pwede yung bigyan mo ng malalaki yan dahil sobra daing namamalimos dito. Baka dumating ang araw, ako naman ang malimos pagka malalaki kong bigyan. Ay, kung ano lang makayanan, tama na yan. Wag nyo nang sabihin na
Magbibigay ka lang, 10 pa, 50, ganyan. Eh, yun lang ang kaya ng budget natin. Ay, ang mahalaga naman ay nagbigay ka, di ba? Maliit man o malaki, ay nagbigay ka. Tingnan niyo yung mga bata, ano, tuwang-tuwa talaga sila. Napapasayaw pa sila. Diyan lang pala sila natutulog, ha? Winter man o summer, diyan sila natutulog sa tent na yan. Ay, pagka winter, sobrang lamig. Hindi ko alam kung paano nila kinakaya dyan. At itong ang si Ganda ay naubusan. Wala na, pero ang ganda-ganda niya, ano, nagagandahan ako sa kanya. Pero minsan paggabi, nadadaan kami, nakikita ko nagsisiga sila. At saka siguro, malalaki talaga yung blanket nila, yung makakapal. Para kahit na ganyan na open, ay hindi sila lalamigin. Dati talaga, alam nyo kung ano gusto kong ipamigay dito? Blanket. Kasi nga, pagka ganitong taglamig ay sobrang lamig. Yun ang iniisip ko. Paano yung mga bata? Kaya nga yung ibang mga bata pag taglamig dito, ay musang-musang sila kasi nga sinisipon balagi. Ito na pala yung pangatlong lugar ng pinuntahan namin. Alam nyo, dito maganda rin magbigay kasi kukunti lang din sila Talagang nung matapos din namin silang bigyan, ay sinabi din nila na tapos na, nabigyan na lahat. Alam nyo, may natira pa kami dyan. Naghanap pa kami ng mabibigyan. Ngayon pumunta kami sa gumagawa ng masjid. Kaya nga lang, wala na kaming video doon sa gumagawa ng masjid. Kasi nga nahihiya ako. Inawayan ko nga itong mga bata na ito. Nakita nga nung lalaking malaki at sinabi nga na kumakaway ako. Kaya ayan, nagtakbuhan sila. Alam nyo dito, kilala na nila ako yung mga babae. Kasi, pag nasa basar ako, kunwari kahit nasa sakyan ako namamalimos kasi mga yan. Pag nakita nila ako, tinuturo nila ako. Sabi siguro nila, ay ayun yung chini na namimigay. Dati nga, namimigay din ako ng pera dito sa mga bata, 20-20. Kaya nga lang, ang gulo nga. Magulo, kaya hininto ko. At saka may mga nagsasabi nga, ang kuripot mo naman. 20, ano mabibili nung? Kaya hininto ko na lang. Ay! Clean your face. Go, go, go. Go.